Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at sa tulong nawa ni Santa Catalina de Siena, isa sa mga pantas ng simbahan, ay mabuksan din ang ating isipan sa ating pong pananampalataya na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, na sinasabi nga na ang nananalig sa Kanya ay hindi lang sa Kanya nananalig, kundi maging sa nagsugo sa Kanya. At tandaan natin mabuti na siya ay sinugo hindi para hatulan o parusahan ang sinumang hindi tumatalima o sumusunod sa Kanya, kundi pagdating ng araw sa takdang panahon, ang Kanya na mismong mga salita ang hahatol sa atin. So, magandang paalala ito, no, na kadalasan, ang iniisip natin ay hindi na tayo mapapatawad ng Diyos. No, maraming tao ang nag-aakala kung kaya patuloy silang lumalayo sa Diyos, patuloy na tinatanggihan si Kristo dahil na sila na mismo ang humahatol sa kanilang mga sarili. Yung ba sasabihin ng mga tao na hindi ako karapat-dapat, no? Kaya hindi na siya magsisimba, hindi na yan magkukumunyon. So kung ganun ang ating pananampalataya kay Kristo, baka hindi pa nga natin lubusan siyang kinikilala o nakikilala. Kasi mismong si Kristo ang nagsasabi na naparito siya dahil sa kagustuhan ng Diyos Ama, para hindi manatili sa kadiliman. Pero tayo ay meron pa ring desisyon o choice na umalis sa kadiliman at sumunod kay Kristo. Dahil si Kristo, isa sa mga naririnig natin, siya ang ilaw ng sanlibutan. Naparito siya para magbigay ng ilaw sa sanlibutan. At kung makita ng mga tao ang ilaw na ito, nasa sayo kung aalis ka na sa kadiliman, pupunta ka sa liwanag. Pero muli, no, malinaw na sana po, wag natin, kung tayo man ay hinuhusgahan ng mga tao, wag nating husgahan ang ating mga sarili. O kaya naman, wag mong pangunahan na ikaw ay parurusahan na ng Diyos. Huwag mong pangunahan na hindi ka napatatawarin ng Diyos.
Kasi tayo na mismo tayo ang naghuhusga sa ating mga sarili at pinangungunahan natin si Kristo. So, sabi dito, malinaw naman na sabi ni Kristo, ang kanyang mga salita ang siyang hahatol sa atin pagdating ng araw. Kung hindi natin siya pakikinggan, kung hindi natin siya pananaligan. Amen. Thank you.